Sa pagsisimula ng Part 3, mayroong halimaw na nagngangalang tongue stretcher at ang habol lang niya ay ang mga kababaihan. Ginamit agad niya ang dila niya pero biglang lumitaw si King. Nalaman ni tongue stretcher na siya pala si King kaya sobrang natakot siya. Humingi siya ngayon ng tawad kay King pero hindi pumayag ang mga babae dahil manyak itong si tongue stretcher. Gusto nilang bugbugin siya ni King. Pero dito na ito natapos at napaligiran si King ng mga tagahanga. Nakiusap siyang iwanan siya dahil abala siya. Sa bilihan ng video games ay makikita si King na bumili ng larong Heartthrob Sisters 2. Saktong namataan siya nila Saitama. Hindi siya kilala ni Saitama kaya sinabi ni Genos na si King ang sinasabing pinakamalakas sa lahat ng mga hero. Biglang may halimaw na naman. Balak sana nilang tumulong pero naisip ni Genos na wag na lang para makita nila ang tunay na lakas ni King. Ito si G4, isang makinaryang linikha ng isang organisasyon. Ang pakay niya dito ay si King. Nagulat si King dahil hindi natatakot si G4 sa kanya kahit kilala naman siya nito. Naririnig ngayon ng mga tao ang King's Engine. Pinag-uusapan nila na wala pang halimaw na nabuhay kapag narinig na nila ang King's Engine. Maliban pa sa gustong tapusin ni G4 si King, balak niyang kumalap ng datos para sa AI niya laban kay King. Nagpaalam muna si King na kailangan niyang mag-CR. Hindi kasi siya makakalaban ng buong lakas kapag hindi niya nailabas ang sama ng loob niya. Pumayag si G4 at mag-aantay siya ng 10 minuto. Pero kada minutong late siya ay papatay siya ng 10 tao. Nagtakbuhan agad ang mga tao. Tingin ni Genos ay mas malakas ang robot na ito kaysa sa kanya. Ang threat level nito ay Demon. Si King naman habang nasa loob ng CR ay natataranta na. Takot na takot siya. Hindi naman pala malakas talaga itong si King. Isa lang siyang otako na walang trabaho at isang talunan. Yung King's Engine na tinatawag nila ay tibok lang pala ng puso ni King sa sobrang nervyos niya. Kwento niya na nagkataon lang kasi na palaging may halimaw sa harap niya pero pagpikit niya, maya-maya ay may tumapos na nito at napupunta palagi sa kanya ang kredito sa pagtapos ng halimaw. Wala naman talaga siyang ginawa. Paulit-ulit itong nangyari hanggang isang araw ay nakatanggap siya ng certificate sa Hero Association at naging S-class na siya. Pero may kasalanan pa din siya dahil hindi niya sinabi ang totoo sa Hero Association at nakinabang pa siya sa mga benepisyo ng isang S-class hero. Nagsimula na ang labanan at hindi na alam ni King ang gagawin. Tumakbo na lang bigla itong si King. Si Genos na ang lumaban sa robot. Nagpasikat ngayon si Genos kay Saitama. Ayaw niyang humingi ng tulong kay Saitama dahil gusto niyang lumakas at makapasok ng top 10 sa S-class dahil ito ang hamon ni Saitama sa kanya. Pinagkatiwala na ito ni Saitama sa kanya. May anunsyo ngayon na kailangan ng lumikas ng tao dahil sa pag-atake ng robot na ito. Si King naman ay nakauwi na. Naglaro agad siya at parang walang nangyari. Iniwan niya yung problema sa ibang tao. Habang tuwang-tuwa siya sa larong ito na pakikipag-date, nahihirapan siyang mag-isip ng pangalan na gagamitin. Tinulungan siya ni Saitama at sinabing gamitin na lang ang pangalan niyang King. Pero ayaw ni King. Sa kanya napagtanto na may ibang tao pala sa kwarto niya. Pumasok si Saitama sa bintana ni King pero hindi siya makapaniwala kasi nasa 22nd floor ang kwarto niya. Nagulat si King pero ginamit agad niya ang pangalan niya para sindakin si Saitama. Pero hindi naiilang si Saitama sa kanya. Naalala na siya ni King dahil si Saitama yung nasa meeting nila at humihingi pa ng tsaa. Hiningi uli ng babaeng karakter ang pangalan niya kaya nataranta si King. Ayaw niyang malaman ng ibang tao na naglalaro siya ng dating sim. Nagpalusot agad si King at sinabi niyang akala niya kasi action game ito. Hindi niya akalain na Heartthrob Sisters ito. Inaya ni Saitama si King na maglaro. Nagtataka si King kasi hindi man lang naiilang itong si Saitama sa kanya kahit class B lang siya. Si Genos naman ay patuloy lang ang pakikipaglaban kay G4. Nagawang lusawi ni Genos ang loob ng robot at tingin niya ay panalo na siya. Pero biglang may lumabas na maliit na robot sa loob. Nagpakawala ito ng laser. Sila Saitama ay patuloy lang ang paglalaro. Ipinagmamalaki pa ni King na magaling siya sa video games at nanalo pa sa mga tournament. Naiinis na si King kasi gusto niyang umalis na itong si Saitama. Biglang diniretso ni Saitama si King at tinanong kung bakit siya tumakbo. Hindi maintindihan ni Saitama kung bakit tumakbo si King kahit napakalakas niya. Kinakabahan ngayon si King at hindi makasagot. Imbis na lumaban ay naglalaro lang si King ng video games. Patuloy na kinukulit ni Saitama si King. Nagkaroon ng anunsyo na pati dito sa lugar ni King na CTM ay may malaking ibon ang lumitaw. Sumugod yung ibon mismo kay King pero napigilan ito ni Saitama. Tingin ni Saitama ay naaakit ni King ang mga halimaw sa hindi maipaliwanag na dahilan. Napansin din ito ni King. Patuloy na tinatanong ni Saitama kung kailan lalaban si King. Balik kay Genos ay nahihirapan siya sa laser ng maliit na robot.
Pagpasok sa isang building ay nakita niya yung fire extinguisher at may naisip na siya. Si King ay hindi na alam ang gagawin. Nagkaroon siya ng mga flashback at makikita dito yung mga halimaw na tinalo ni Saitama. Nagkataon lang talaga na lagi siyang nandun at iba ang tumapos ng mga halimaw. Lagi na lang iniisip ng mga tao na siya ang may gawa nito. Ang katotohanan ay hindi naman talaga siya marunong lumaban. Balik kay Genos ay hinagis niya ngayon ang fire extinguisher para matakpan ng pansamantala ang paningin ni G4. Sunod ay sinira niya ang tangke ng tubig sabay lumika ng singaw gamit ang tubig. Nahuli na ni Genos si G4 at tinali niya. Sinubukan niyang gamitin ang laser niya pero hindi na ito gumagana dahil sa singaw ng tubig. Si King ay umiiyak na at gusto nang umamin. Tingin niya ay mamamatay si Saitama kaya gusto na niyang umamin na hindi siya malakas. Ito'y para magkaroon ng oras si Saitama na makatakbo. Susugod na ang maitim, malaki at galit na ibon. Si King ay napapikit na lang. Pagdilat niya ay wala na ang ibon. Nabuking na siya ni Saitama. Hindi makapaniwala si King sa nakita niya. Nahihina si King sa pantalon niya. Dito niya naalala yung panahon na natamo niya yung kalmot sa mukha niya. Biglang may lumapit na lalaki sa kanya at sinabing tinalo na niya ang halimaw. Si Saitama ito nung mabuhok pa. Dito na niya napagtanto na si Saitama ang nagligtas sa kanya noon. Napaiyak ng sobra si King. Sinasabihan siya ngayon ni Saitama tungkol sa pangloloko niya. Nakuha ni King ang kredito at papuri sa mga halimaw na tinapos ni Saitama. Iniisip ng lahat na si King ang pinakamalakas dahil dito. Ititigil ba ni King ang pagiging hero niya at pagsisinungaling? Sinabihan na lang siya ni Saitama na pangatawanan ang imahe niya at maging malakas na lang. Nung paalis na siya ay nagtataka si King kung bakit hindi galit si Saitama sa kanya. Sinabi lang ni Saitama na bibisita siya para makipaglaro uli at umalis na siya. Makikita ngayon ang ulo ni G4 dahil dinala ito ni Genos kay Dr. Kuseno. Gusto niyang gamitin ni Dr. Kuseno ang parte ng robot na ito at palakasin palalo si Genos. Pero pinagsabihan ni Dr. Kuseno si Genos dahil masyado na siyang padalos-dalos dahil sa hamon ng master niyang si Saitama. Pinaalala din ni Dr. yung layunin ni Genos na alamin yung cyborg na pumatay sa pamilya niya. Wala pang nakukuhang impormasyon si Genos pero sinigurado niya na hahanapin niya ito at dudurugin. Nag-alala uli si Dr. Kuseno dahil alam niya kung gaano kadelikado yung cyborg na hinahanap nila. Gusto niyang maging mahinahon si Genos at huwag padalos-dalos. Gusto ni Doctor na huwag siyang basta-basta susugod. Mas gusto niyang pagtulungan nilang dalawa itong cyborg na ito. Sa HQ ng Hero Association ay makikita itong si Sitch na kinakausap ang mga kriminal. Pero tulad ng inaasahan sa mga kriminal, hindi nila respeto si Sitch at gusto lang manggulo. Nandito si Magic Man, Class A at Rank 7. Si Heavy Tank Loincloth, Class A at Rank 5. At si Blue Fire na Class A at Rank 6. Nandito sila bilang tagapagbantay laban sa mga kriminal pero hindi nila alam kung bakit tinipon ni Sitch ang mga kriminal. Biglang may nagsalita kay na antala si Sitch. Tinanong ng lalaki kung nasaan si Saitama. Pero hindi pinahalagahan ni Sitch yung tanong ng lalaking ito dahil may mas importante pa siyang sasabihin. Siya si Speed o Sound Sonic at aalis na siya dahil wala si Saitama dito. Sinubukan siyang pigilan ni Blue Fire pero binasa na lang ni Sonic ang laman ng dokumento. Simple lang naman ang nilalaman nito. Sobrang dami-dami ang pag-atake ng mga halimaw at tingin nila'y may kinalaman nito sa hula ni Shibabawa. Sa loob ng 6 na buwan ay may mangyayari at nasa peligro ang mundo. Kukulangin ang puwersa ng Hero Association kaya humihingi sila ng tulong kahit mula pa sa mga kriminal para mailigtas ang sangkatauhan. Nagulat si Sitch na nakuha ni Sonic yung dokumento kahit hindi pa ito inaabot sa kanila. Tumanggi si Sonic. Ayaw niyang tumulong dahil ang pakay lang talaga niya ay makapaghiganti kay Saitama. May iba pang naghahanap kay Saitama. Siya si Hellish Blizzard. Fubuki ang pangalan niya. Class B siya at Rank 1. Nababahala si Fubuki sa sobrang bilis ng pag-akyat ni Saitama sa rankings. Si Sonic at si Fubuki ay pareho hinahanap si Saitama. Si Saitama naman ngayon ay kasama si King at naglalaro lang ng video games. May isang misteryosong lalaki ngayon sa HQ ng Hero Association. Nagtatanong ngayon si Blue Fire kay Sitch dahil hindi niya akalain na susubukan ng Hero Association na humingi ng tulong sa mga kriminal. Hindi natinag si Sitch at ipinagpatuloy ang talumpati niya. Matindi talaga ang pangangailangan para masiguradong makakayanan ng sangkatauhan kung anuman ang paparating. Ibinahagi ni Sitch na 300 at 70 ang Class C Heroes. 101 ang B Class. 38 ang A Class. 17 ang S Class. Napakaunti lang ng mga heroes kaya sobrang kukulangin sila sa puwersang poprotekta sa lahat ng syudad. Pinangako ni Sitch na babayaran sila. Kinontra ni Heavy Tank Loincloth si Sitch dahil tingin niya ay hindi sila maasahan. Nagalit ang isang kriminal at tinutukan siya. Pero isang atake lang ni Heavy Tank ay knockout agad yung kriminal. Sa pananaw niya ay hindi matibay ang paninindigan nila. Dito na nagsalita yung misteryosong lalaki.
lalaki. Mayabang niyang sinabi na siya ang god-level threat na hinulaan ni Shibabawa. Sinabi niyang hinahangaan niya ang mga halimaw. Hinamon niya silang lahat na labanan siya. Pinatigil siya ni Siege pero hindi siya nakinig. Balak niyang tapusin ang lahat ng nandito. Ang mga hero ngayon ay balak pigilan siya. Sumugod si Magic Man. Pero madaling napigilan si Magic Man. Tumulong si Heavy Tank pero hindi niya natamaan ang lalaki. Gumanti ng suntok ang lalaki at talsik agad siya. Tuwang-tuwa ang mga kriminal sa ginawa ng lalaki. Pero nagkakamali sila kung iniisip nilang kakampi nila ang lalaking ito. Dahil tingin niya sa sarili niya ay halimaw siya. Kalaban din ang tingin niya sa mga kriminal dahil tao sila. Nagulat si Bluefire dahil tinuturing ng lalaki na halimaw ang sarili niya. Inatake ni Bluefire ang lalaki at nagpakawalan ng asol na apoy. Pero laking gulat niya dahil nawalan siya ng braso. Humingi agad ng tulong si Siege. Nagsalita ang lalaki at nagpakilalang siya si Garawo. Monster Garawo. Nagdeklara siya ng gera laban sa Hero Association pagkatapos ay umalis na siya. Si Fubuki naman ay kasama ang dalawang alagad niya na si Wild Monkey and Eyelashes. Rank 3 at Rank 2 sa B-Class. Papunta sila ngayon sa bahay ni Saitama. Si Saitama naman ay patuloy lang ang paglalaro habang pinag-uusapan nila pareho ang pagtaas nila sa rankings. Pinag-uusapan din nila ang pagkakaroon ng fan club pero biglang may naramdaman si Genos na paparating. Sobrang bilis pa nito. Naglalaro si Saitama kaya nagdesisyon si Genos na siya na ang haharap sa kalaban. Gusto din niya kasing subukan yung bagong mga parts niya. Lumabas na ang kalaban at si Sonic pala ito. Gusto niyang makaharap si Saitama pero ayaw siyang payagan ni Genos. Silang dalawa ang magtutuos ngayon. 20 minuto ang nakalipas ay naglalaro pa din si Saitama at kay King pala itong console na nilalaro niya. Biglang may kumatok. Nandito na ang grupo ni Fubuki at gusto nilang makausap si Saitama na rank 7 na sa B-Class. Hindi alam ni Saitama kung anong pakay nila. Nagpakilala si Fubuki kay Saitama bilang si Hellish Blizzard. Pero hindi siya kilala ni Saitama. Nagulat sila na hindi kilala ni Saitama si Fubuki. Siya pa naman ang rank 1 sa B-Class. Linino ni Eyelashes na lahat ng umaakyat sa Class B ay kailangang bumati kay Fubuki kaya nagpakilala si Saitama kay Fubuki kahit napipilitan lang siya. Pinaliwanag ni Fubuki na maraming grupo sa Hero Association. Hindi makakaakyat si Saitama ng ranking ng basta-basta dahil may haharang sa kanya. Naiinis yung mga alagad ni Fubuki dahil walang respeto si Saitama. Babalik na sana siya sa loob pero inaya siya ni Fubuki na sumali sa grupo niya. Saka lang makakaangat ng ranking si Saitama kapag sumali siya sa grupo ni Fubuki. Napaisip si Saitama. Dito niya napagtanto na yung grupo ni Fubuki ang haharang sa pag-angat niya kapag hindi siya sumali. Gawain pala niya ang pagbabanta sa lahat ng Class B na umaangat. Ayaw sumali ni Saitama dahil hindi naman dapat ito ginagawa ng isang hero. Pinasugod ni Fubuki ang mga alagad niya kay Saitama. Pero tulad ng inaasahan, knockout agad silang dalawa. Pinagsabihan bigla ni Saitama si Fubuki pero ayaw niyang makinig. Ginamit niya ang psychic powers niya at nagkaroon bigla ng tornado. Alam na agad ni Saitama ang balak gawin ni Fubuki sa mga bato dahil nung sumugod siya sa spaceship ni Boros nakalaban na niya si Giryu Gunship at yun din ang ginawa niya. Ginamit na ni Fubuki ang Hellstorm niya at linipad si Saitama. Pinagmalaki ni Fubuki ang atake niyang ito dahil magkakalasog-lasog ang katawan ng tatamaan nito. Pero nasa likuran lang si Saitama. Pinagsabihan ni Saitama si Fubuki na hindi siya pwedeng maging hero kung hindi niya kayang labanan ang malalakas na kalaban ng mag-isa. Hindi tama yung pagtitipon niya ng maraming alagad para lumakas siya. Pero nagalit si Fubuki at inatake niya uli si Saitama. Nakawala si Saitama sa bato pero patuloy lang ang paggamit ng psychic powers ni Fubuki. Sabay linabes niya ang kanyang patalim at sinugod si Saitama pero napansin niya si Sonic at Genos. Nasabugan sila Saitama dahil sa atake ni Genos. Nabuhay si Fubuki at nagulat siya dahil nandito si Genos. Humingi ng tawad si Genos sa nagawa niya dahil malapit sa bahay ni Saitama yung pagsabog. Nabuhay si Fubuki dahil hinarangan ni Saitama ang pagsabog. Nagulat si Fubuki dahil ka-close ni Saitama si Genos. Hindi niya alam na master ni Genos si Saitama. Biglang may namato ng shuriken at sumabog ito. Balak magpasikat ni Sonic sa harap ni Saitama. Unang tingin pa lang ay alam na ni Fubuki na pang S-class ang lakas nitong si Sonic. Pero hindi pa pahuli si Genos. Pinamalas ni Genos ang bilis niya kay Sonic. Nakakasabay si Genos sa bilis ni Sonic. Lalo pang binilisan ni Genos. Linikuran ni Genos si Sonic dahil mahilig siya sa likuran. Napansin ni Saitama na mas bumilis si Genos kumpara nung huling beses na nag-sparring sila. Patuloy ang pag-atake ni Genos. Linikuran niya uli si Sonic kaya gulat na gulat si Sonic. Naiinis si Sonic kasi paulit-ulit na linilikuran siya ni Genos. Napagtanto niya na kaya siya linilikuran ni Genos ay para iparamdam sa kanya na mas mabilis siya. Inasar pa ni Genos si Sonic na nakuha niya yung buhok niya. Balak ni Genos na polanan ng machine gun blow si Sonic pero nakailag siya. Nagkaroon pa bigla ng maraming imahe. Lalo pang bumilis si Sonic at sa sobrang bilis niya ay nakakalikha pa siya ng mga imahe niya. Ang tawag niya dito sa teknik na ito ay fourfold funeral. Tatapusin na niya ang laban
gamit ang scatter flash niya. Sa sobrang bilis niya ay nakalikha na siya ng tornado. Naisip ni Genos na pasabugin na lang ang paligid niya gamit ang incinerate cannon niya pero bigla siyang bumagsak. Nagulat si Sonic sa nangyari. Tingin niya iniligtas ni Saitama si Genos pero ang ayaw lang kasi ni Saitama ay baka masira ang bahay niya sa balak gawin ni Genos. Pinagalitan ni Saitama si Genos kasi ginagamit niya ang lakas niya sa isang awayan. Dahil siya naman talaga ang pakay ni Sonic ay siya na ang haharap sa kanya. Inulit niya yung teknik niya kanina pero tinawag na niya itong tenfold funeral. Kanina'y 4 na imahe lang. Ngayon ay 10 imahe na ang nagawa niya. Partida pa pala yung 4 na imahe kanina. Iniisip ni Fubuki na wala dapat magagawa si Saitama dahil class B lang siya. Habang ginagawa ito ni Sonic ay may masama pa din siyang kutob. Ginamit ni Saitama ang serious series niya. Ginamit niya ang serious side hops. Mas marami pang imahe ang nalikha ni Saitama at habang ginagawa niya ito ay umaabante siya kaya parang nasagasaan si Sonic ng ilang daang tao. Hindi makapaniwala si Sonic na mas mabilis pa din si Saitama sa kanya. Sabi ni Sonic na maghihigante siya kay Saitama. Nagulat si Fubuki sa lakas ni Saitama. Hindi niya akalain na class B lang si Saitama. Kwento ni Fubuki na hindi niya kayang maging pinakamagaling. Ito'y dahil sa atin niyang si Terrible Tornado, ang pinakamalakas na Esper. Ito ang dahilan kaya nanatili siya sa class B rank 1. Gusto niyang mag-ipon ng maraming tauhan at balak niyang idaan sa numero ang kanyang paglakas. Nagtataka si Genos kung bakit hindi na lang umakyat ng class A si Fubuki. Katwiran niya na imposible ito dahil hinaharangan ng tuktok ng malalakas na hero. Ang pinakamatinding harang ay ang class A rank 1 na si Amay Mask. Nandito siya ngayon para asikasuhin ang nakatakas sa laboratorya na sinaunang tao. Nagwawala ito at inutusan siyang kunin ang nilalang na ito ng buhay. Pero walang patawad na tinapos lang siya agad ni Amay Mask. Kahit malakas si Genos ay ginawa niyang halimbawa ang ate niya, si King at si Blast na rank 1. Kaya naisip ni Fubuki na gumawa na lang ng grupo. Pero inulit ni Saitama na ayaw niyang maging alagad ni Fubuki. Patuloy pa din ang pag-imbita ni Fubuki kay Saitama dahil kahit malakas si Saitama ay tingin niya ay hindi maaabot ni Saitama ang tuktok. Biglang may nag-doorbell at si King pala ito. Nagulat na naman si Fubuki. Nandito si King dahil nawawala yung video game console niya kaya umamin na si Saitama na kinuha niya nga ito. Hindi maipaliwanag ni Fubuki kung bakit patuloy na nilalapitan ng malalakas si Saitama. Sa loob-loob ni Genos ay iniisip niyang isa lang ang dahilan kung bakit nilalapitan si Saitama ng malalakas. Dahil si Saitama ay malakas. Ang pagkakaalam ni Fubuki at Genos ay malakas si King. Si Saitama lang ang nakakaalam na peke si King. Sa Hero Association ay may pagpupulong sila. Pinag-uusapan nila ang alias ni Saitama at Genos. Si Genos ay tatawaging Demon Cyborg. Si Saitama naman ay kalbong may kapa. Habang nangyayari ito ay inis na inis si Sitch dahil sinayang nila ang 2 oras para lang sa pag-iisip ng pangalan nila Saitama imbis na pagtuunan ng pansin si Garawo. Sa tingin kasi ng mga opisyal ay sapat na si Silverfang. Sinabi kasi ni Bang na siya na ang bahala dito dahil estudyante niya si Garawo. Pero sobrang nag-aalala talaga si Sitch. Ito si Tank Top Vegetarian. Binugbog siya ni Garawo. Siya'y class A at rank 9. Patuloy ang paglaban ni Garawo sa mga hero. Pinatulog na niya si Vegetarian at inaasahan na ni Garawo na babalikan siya ng grupo ni Vegetarian. Sa dojo ni Silverfang ay binugbog niya si Charanko at inalis na sa dojo dahil sobrang hina niya. Sa bahay ni Saitama, kinakausap ngayon ni Genos si Charanko. Palagay ni Charanko na may kakaiba kay Silverfang. Napakabait na tao ni Bang kaya kakaiba yung ginawa ni Silverfang sa kanya at tingin niya ay may rason ito. Nandito sila Fubuki at King habang nagkukwento siya. Tingin ni Genos na may kinalaman ito kay Garawo. Sinabi ni Silverfang na siya na ang bahala kay Garawo. Tinatago din kasi ng Hero Association yung nangyari kaya walang masyadong nakakaalam sa pangyayaring yon. Ang nakikitang dahilan kung bakit siya inalis ni Silverfang ay baka madamay si Charanko sa mga pwedeng masaktan sa paghabol niya kay Garawo. Napagtanto ni Charanko na pabigat lang siya sa master niya. Natanong ni Genos kung anong palagay ni Saitama sa ginawa ni Silverfang. Hindi naman kasi sila masyadong close kaya hindi niya masabi. Pero sa totoo lang ang nasa isipan ni Saitama ay astig yung alias ni Bang na Silverfang. Hindi katulad ng kanya na kalbong may kapa. Isa pa ay hindi niya maalala kung sino si Charanko kaya ipinaalala ni Genos si Charanko sa kanya. Si Charanko ay hinahanap ngayon si Garawo. Gusto niyang talunin si Garawo para kay Silverfang. Saktong narinig niya ang boses ni Garawo habang nasa kagubatan. Hinarang ni Garawo si Mumen Rider. Si Garawo ay naging hero hunter. Pero binalikan siya ni Tank Top Vegetarian at balak niyang maghiganti. Sinapak lang siya agad ni Garawo. Balak niyang bugbugin silang lahat pero biglang tinamaan siya ng malakas na suntok ni Tank Top Master. Isang Class S hero at rank 16. Tuwang-tuwa si Garawo dahil makakalaban niya ang isang Class S hero. Winasak niya ang semento para mawala sa balanse si Garawo
Garawo at bigla siyang lumusab. Ginamit niya ang tank top tackle. Nagdiwang agad ang mga alagad niya. Patuloy na umiikot si Garawo pero nakalapag pa din siya ng maayos. Hindi makapaniwala si Tank Top Tiger at gusto nang umuwi bigla ni Tank Top Black Hole. Si Silver Fang naman ay nasa dojo niya at kasama niya ang kuya niyang si Bomb. Balak nilang magtulungan para pabagsakin si Garawo. Si Garawo ay binubugbog na ni Tank Top Master. Pero masama ang kutob ni Tank Top Master kay Garawo kaya gusto na niyang tapusin agad ang laban. Sumugod agad si Tank Top Master pero pinigilan siya ni Muman Rider. Ayon kay Muman Rider, hindi tama na binubugbog ng isang hero ang isang tao. Pero mainit talaga ang dugo ng grupo ni Tank Top Master. Sumang-ayon si Tank Top Master kaya sinabihan niya si Garawo na umalis na at huwag na muling mananakit ng tao. Umalis na si Garawo pero kunwari lang pala. Ngunit nakahanda na si Tank Top Master at bibigyan na si Garawo. Pero naka-counter attack si Garawo. Ginamit na niya ang martial arts na natutunan niya kay Bang. Ang Feast of the Flowing Water Crush Drop. Pinaulanan niya si Tank Top Master ng maraming atake. Dehado na si Tank Top Master. Napaluhod pa si Tank Top Master. Sinubukan niyang tumayo pero hindi niya magawa. Nagpakilala si Garawo bilang isang halimaw at balak niyang bugbugin lahat ng tauhan niya. Sinubukan siyang pigilan ni Tank Top Master pero si Muman Rider ay nauna nang umatake. Ngunit wala siyang nagawa at dinigdig pa ni Garawo ang mukha niya. Sunod naman ay ang grupo ni Tank Top. Sumubok uli si Tank Top Master pero wala na siyang magawa. Basang-basa na ni Garawo ang mga galaw niya. Kinakawawa lang ni Garawo ang mga tauhan ni Tank Top Master. Habang nangyayari ito ay takot na takot si Charanko habang nagtatago. Pero naalala niya yung ginawa sa kanya ni Master Bang. Kaya sumugod siya at linakasan ang loob niya. Kinabukasan ay natagpuan sila ni Bang at Bomb. Nahuli na sila. Nakita din ni Bang na nadamay si Charanko. Si Saitama ay pumunta sa ospital para bisitahin si Muman Rider. Yung dinala niyang saging para kay Muman Rider ay siya din ang kumain. Kinuwento ni Muman Rider kung gaano kalakas si Garawo. Magkaiba si Garawo at Deep Seeking kung ikukumpara. Nakikinig si Tank Top Master at binanggit niya na dahil ito sa martial arts ni Garawo. Hindi kilala ni Saitama si Tank Top Master kaya pinakilala siya ni Muman Rider. Hindi akalain ni Tank Top Master na mahihirapan siya dahil sa martial arts. Naging interesado bigla si Saitama at pinakwento kay Tank Top Master ang nangyari. Sa isang parke ay may batang nagbabasa ng guide tungkol sa mga hero. Interesado si Garawo dito dahil gusto niyang kumalap ng datos ng mga hero. May mga hero na naman na binugbog si Garawo. Pinapakilala ng bata ang lahat ng mga hero. Ang paborito niya ay si Lightning Genji at may autograph pa siya. Tuwang-tuwa si Garawo sa librong ito. May laman din ito ng mga halimaw kaya pangarap niyang mapabilang sa mga listahan ng halimaw dito. Dahil nakuha na niya ang impormasyong kailangan niya ay maglilibot uli siya. Ang pupuntiryahin naman niya ngayon ay si Golden Ball dahil nasa libro din yung paborito niyang bisitahin na bar. Patuloy ang pagkwento ni Tank Top Master sa martial arts ni Garawo at kung paano siya hindi nakagalaw dahil dito. Ang halimaw kasi ay dinadaan lang palagi ito sa lakas. Sa kaso ni Garawo ay ginagamit naman niya ang teknik kaya perpekto ito para talunin ang mga hero. Tuwang-tuwa si Saitama sa narinig niya kaya binisita niya si Charanko. Gusto niyang ipakilala ni Charanko si Saitama sa isang magaling sa martial arts at nagbigay pa ng saging. Iminungkahi ni Charanko si Silver Fang kaso ayaw ni Saitama dahil matanda na siya. Pero tingin ni Charanko ay kailangan pa kasi ni Saitama na mag-ensayo para malaman ang basics ng martial arts. Hindi interesado si Saitama, pinigilan siya ni Charanko at nag-abot ng ticket. Papasok dapat si Charanko sa isang martial arts tournament pero aatras na siya. Pwede niyang gamitin yung ticket para manood ng tournament. Pero napansin agad ni Saitama na ang champion ay makakatanggap ng 3 milyon. Sinabihan siya ni Charanko na hindi pwedeng gamitin ni Saitama ang pangalan niya at pumasok sa tournament. Sa isang bar ay nandito si Golden Ball at pinuntahan siya ni Garawo. Hinamon niya si Golden Ball kaya pumayag na siya. Tingin ni Golden Ball na basagulero lang ang lalaki at hindi niya kilala. Habang nagsasalita si Garawo ay inatake na agad siya ni Golden Ball. Kilala pala siya ni Golden Ball. Umatake uli si Golden Ball pero nailagan lang ito ni Garawo. Nababasa ni Garawo ang direksyon ng bala niya kaya babaguhin niya ang atake niya. Pinatama niya ito sa pader at dito na niya natamaan si Garawo. Pero ayon kay Garawo ay pagsisisihan ni Golden Ball na hindi pa siya tinapos sa isang tira. Inihanda ni Golden Ball ang mas maraming bala. Tinawag niya itong Golden Breakout. Pero naiilagan na ni Garawo ang lahat ng ito. Hindi makapaniwala si Golden Ball sa nakikita niya. May isa pa siyang natitira at pinakawalan na niya ito. Pero tinapik lang ito ni Garawo. Pinagpatuloy niya ito hanggang sa natapik na niya lahat ng bala. Tatapusin na ni Garawo si Golden Ball pero biglang may lumitaw na espada. Tumulong na si Spring Mustachio. Ibinahagi ni Golden Ball kay Mustachio na may tama na yung kanang binti ni Garawo kaya mas babagal na siya. Umatake si Mustachio.
Tumalon si Garawo para makailag pero dahil nasa ere na siya ay hindi na niya may ilagan ang susunod na atake ni Spring Mustachio. Ang tawag niya sa atake na ito ay Tomboy. Dahil hindi na niya may ilagan ito ay sinalon na lang ito ni Garawo gamit ang kamay niya at pinapos agad si Spring Mustachio. Natawa si Garawo dahil nasa libro kasi lahat ng mga special na teknik ng mga hero kaya alam na niya ang gagawin para kontrahin ito. Wala nang magawa si Golden Ball dito at patuloy pang lalakas si Garawo. May opisyal ngayon ng Hero Association at pati siya ay bibiktimahin ni Garawo. Habang naglalakad ay nagpahinga si Garawo. Biglang dumating si Saitama at sinabi niyang nahanap na din niya. Hindi kilala ni Garawo si Saitama pero tingin niya ay hero siya na naghahabol sa kanya kaya inatake agad ni Garawo si Saitama. Nagtataka siya kung bakit siya inatake ni Garawo. Nagulat si Garawo dahil hindi tinablan si Saitama. Gumanti si Saitama at binigyan ng chop si Garawo. Yung piluka pala yung nahanap ni Saitama. Hindi niya pala kilala si Garawo. Sinusubukan ngayon ni Saitama yung piluka niya pero nakita siya ni Genos. Akala ni Genos na gusto pa din ni Saitama na magkabuhok kaya tumawag siya kay Dr. Kuseno para oprahan si Saitama at lagyan ng buhok. Pinaliwanag ni Saitama na papasok kasi siya sa martial arts tournament at magpapanggap siya bilang si Charanko. Si Garawo naman ay may flashback sa kabataan niya. Naiinis siya na sa mga palabas. Lagi na lang natatalo ang mga halimaw sa mga superhero. Tingin niya ay mas kahanga-hanga ang mga halimaw. Dahil dyan ay sinumpa niyang magiging pinakamalakas na halimaw siya at hindi matatalo kahit kanino man. Nagising si Garawo sa basurahan. Hindi niya maalala ang nangyari kagabi. Wala siyang kaalam-alam na may tumalo na sa kanya. Sa HQ ay pinag-uusapan nila yung opisyal na inatake ni Garawo kaya takot na takot sila at gusto nilang kumuha ng mga malakas na bodyguard. Kahit Class S hero ay natalo na. Ito ang hideout ni Garawo at pinagpaplanuhan na niya yung susunod niyang mga biktima. Habang si King ay naglalaro ay pinakikiusapan siyang maging bodyguard pero hindi siya pumayag dahil busy daw siya. Malapit na niyang talunin yung boss. Walang kaalam-alam yung kausap niya na boss sa laro yung tinutukoy niya. Sa isang sushi store ay nandito si Metalbat, isang Class S at rank 15. Siya ang tumanggap ng trabaho bilang bodyguard ng isang executive ng Hero Association. Pero habang nandito sa kainan ng sushi ay patuloy na linalait ang pagkain dito ng executive. Pinapairal niya ang pagkamatapobre niya. Biglang tumawag ang nakababatang kapatid ni Metalbat kaya napilitan siyang sagutin ito. Galit ang kapatid niya dahil may nakaplanong lakad dapat sila ngayon. Pagbaba niya ay biglang may pagsabog. May sumugod na halimaw at kinuha ang anak ng executive. Balak nilang kidnapin ang bata pero syempre hindi papayag si Metalbat. Dito sa martial arts tournament ay pumunta si Saitama para magrehistro. Kaso kailangan niyang ilagay ang pangalan ng martial arts niya at hindi niya maalala ang pangalan ng martial arts ni Silverfang. Habang nasa silid ay tinitingnan niya ang bracket niya. Katabi niya si Bakuzen na mataas ang seed. Sa kabila naman ay si Suiryo ang top seed. May biglang pumasok na kakilala ni Charanko at tinakpan agad ni Saitama ang mukha niya. Lumapit siya dahil akala ng lalaki ay siya talaga si Charanko at sobrang nagyayabang siya. Sa ospital ng Hero Association ay nag-aalala si Charanko dahil tingin niya ay baka pumasok si Saitama at ginamit ang pangalan niya. Pero narinig siya ni Muman Rider dahil binanggit niya ang pangalan ni Saitama. Siya si Sourface, dating estudyante ni Master Bang. Nabanggit niya ang dalawang dahilan kung bakit siya sumali. Ang mananalo sa super fight ay si Sikat. Tulad na lang ni Master Bang. Pangalawa ay tungkol sa insidente nung nakaraang tournament. Ang nag-champion ay si Wolfman pero nalaman nila pagkatapos ng tournament na hindi siya ang tunay na Wolfman. Walang malay ang tunay na Wolfman. Dahil doon ay naging mahigpit ang tournament at pinagbawal na ang pagsusuot ng bagay na nagtatakip sa ulo ng mga kalahok. Kinabahan si Saitama dahil sa pilukan niya. Bawal din ang paggamit ng peking pangalan. Lalong kinabahan si Saitama. Tingin niya ay nagsinungaling si Charanko dahil sa linagay niyang martial arts nung nagrehistro siya. Kapag nahuli siya ay matatanggal siya sa tournament at hindi na makakasali habang buhay. Kakasuhan din siya at pagmumultahin. Pwede din siyang maaresto. Napansin na ni Sourface na may kakaiba kay Charanko. Mahuhuli na si Saitama. Ang iniisip ni Sourface ay kilala na ni Charanko yung nagpanggap na Wolfman. Ligtas na si Saitama, hindi pa siya nabubuking. Kilala na ni Sourface yung kriminal nung huling tournament. Siya si Garawo. Pansin na pansin ito sa istilong ginamit niya. Si Garawo ngayon ay bumalik sa parke at patuloy ang pagkalap niya ng impormasyon tungkol sa mga hero. Mas napapalapit na ang loob ng bata sa kanya pero hindi niya alam na ginagamit lang siya ni Garawo. Nakikinig pa din si Saitama sa kwento ni Sourface. Nagkwento siya sa nangyari sa dojo ni Bang 6 na buwan na ang nakakalipas. Wala si Master Bang nung araw na ito. Tingin ni Garawo na natutunan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman kaya hinamon niya ang lahat ng mga estudyante ni Master Bang. Binugbog niya ang lahat ng mga estudyante ni Master Bang.
Ginamit lang niya ang dojo ni Master Bang para lalong lumakas. Galit na galit si Sour Face dahil si Garawo ang dahilan kung bakit umalis siya at yung iba pang mga estudyante ni Master Bang. Sumali siya dito para sukatin ang sarili niya at para manumbalik ang kumpiyansa niya sa sarili. Pero linait niya uli itong si Charanko dahil siya ang pinakamahina sa kanilang lahat at sumali pa dito. Naiinis si Sour Face kay Charanko dahil tinawag pa niya ang sarili niyang pinakamagaling na estudyante ni Master Bang. Hindi kasi alam ni Sour Face na aalis si Garawo pero kung nanatili si Sour Face ay siya dapat ang magiging pinakamagaling na estudyante. Nagsalita si Saitama at pinaglaban si Charanko. Pinahiya niya si Sour Face dahil umalis siya habang si Charanko ay nanatili. Bilang nag-iisang estudyante ni Master Bang, siya na ang bahala kay Garawo. Tinawag niyang duwag si Sour Face at puro yabang lang. Nainis si Sour Face at lumabas na. Pinolahan niya si Charanko na bubugbugin siya kapag nagkaharap sila. Ipapakita niya kay Charanko ang tunay na laban. Nung narinig ito ni Saitama ay napaisip siya dahil hindi na niya alam ang pakiramdam ng tunay na laban. Sobrang lakas na kasi niya. Pagbalik kay Metalbat ay tinalo agad niya yung dalawang halimaw. Nagsalita si Junior Centipede at binolahan si Metalbat na may mas malakas pa sa kanya. Ito si Senior Centipede. Tumalsik si Metalbat pero nagawa niyang mailigtas ang mag-ama. Pagkatapos ay may kakaibang amoy at biglang nakatulog ang mag-ama. Ito naman si Rafflesia. Mula sa Rafflesia na tinuturing na pinakamalaking bulaklak pero amoy bangkay ito. Sa ospital naman ay sinigurado ni Mumen Rider na hindi magpapanggap si Saitama at gagamitin ang pangalan niya dahil isang hero si Saitama. Habang sinasabi niya ito ay nandun na mismo si Saitama sa paligsahan. Pinag-uusapan nila ngayon si Watchdog Man. Isa siyang Class S hero pero tingin ni Garawo ay mahina siya. Nagkaroon bigla ng anunsyo. Kailangan ng lumikas ng tao sa City S dahil may lumitaw na halimaw. Threat level D man ito at narinig ni Garawo na nandito ngayon si Metalbat. Lumikas na yung bata habang tuwang-tuwa si Garawo. Patuloy na nakikipaglaban ngayon si Metalbat. Pinahihirapan ni Senior Centipede si Metalbat pero nagagawa niyang makapalag. Kahit nahihirapan si Metalbat ay napahanga ang dalawang halimaw sa kanya. Gustong malaman ni Metalbat kung anong pinaplano nila pero hindi sila nagbigay ng impormasyon. Sasabihin nila kapag natalo sila ni Metalbat. Lalo pang lumakas ang pampetulog. Nakita ni Senior Centipede ang oportunidad kaya linusog agad niya si Metalbat. Walang magawa si Metalbat at nawawala na siya ng malay. Pero bigla niyang hinaampas ang sarili niya gamit ang baseball bat niya. Ginawa niya ito para magising sa epekto ng pampetulog ni Rafflesia. Umatake uli si Centipede pero hinaampas lang siya ni Metalbat. Nagulat ang mga halimaw. Paliwanag ni Metalbat na kapag tumaas na ang fighting spirit niya ay kaya na niyang tanggapin ang kahit anong atake. Tinapos niya agad si Rafflesia at Senior Centipede. Pero nakalimutan ni Metalbat na tanungin ang plano nila bago sila tapusin. Sa ngayon ay ligtas na ang mag-ama. Dumating si Mohican at Pineapple para tumulong pero tapos na si Metalbat. Sa HQ naman ay may problema sila. May nangyari 2 taon na ang nakalipas at mukhang mangyayari uli ito dahil sa paglitaw ni Junior at Senior Centipede. Biglang lumitaw si Elder Centipede. Ito'y threat level dragon. Inutusan ni Metalbat si Mohican na ihatid ang executive kasama ang anak niya sa ligtas na lugar. Tumakbo na sila. Sumugod si Elder Centipede at hinabol sila Mohican. Sinubukan siyang pigilan ni Metalbat. Pero sobrang tigas ng balat nito. Pinatalsik lang siya ni Elder Centipede. Nagpatuloy si Elder Centipede sa paghabol kila Mohican. Nakayanan ni Metalbat ang pag-ataking yun at natuklasan din niyang kahinaan ni Elder Centipede ang mukha niya dahil inilagan niya ang bat niya. Bumalik si Metalbat at balak niyang puntahan ang ulo ni Elder Centipede. Pinagahampas niya ngayon ang ulo ni Elder Centipede at tinawag niya itong Dragon Pommeling. Pinatalsik ni Elder Centipede si Metalbat para maprotektahan ang sarili niya. Patuloy ang pagtakbo ni Mohican habang pinapalikas na ang mga tao dahil sa panibagong halimaw na sumugod. Nandito na si Garawo para harapin si Metalbat. Natagpuan niya si Metalbat at tingin niya ay tinalo na siya ni Elder Centipede. Pero nagulat siya dahil nakabangon uli si Metalbat. Tuwang-tuwa si Garawo at hinamon agad si Metalbat. Hindi siya pinapansin ni Metalbat dahil mas importante sa kanya ang pigilan si Elder Centipede. Pero inatake agad siya ni Garawo. Nakilala na siya ni Metalbat. Alam niya na siya ang Hero Hunter. Balak niyang basagin ang ulo ni Garawo dahil abala siya kay Elder Centipede. Habang nasa labas ang dalawang babae ay nilapitan sila ng isang lalaki. Siya si Suiryo at nagtatanong siya kung saan ang daan papunta sa lugar ng martial arts tournament. Humingi ng tulong ang HQ sa lahat ng mga hero para pigilan si Elder Centipede. Pero may bago silang problema. Naabutan na ni Elder Centipede sila Mohican at Pineapple. Pero saktong dumating si Metalbat. Nagpapawalot na ng mga missiles. Sinabihan niya sila Mohican na tumakbo na sila pero biglang may humarang sa kanila.
Sobrang daming halimaw ang umatake at sabay-sabay ito. Sa sobrang dami ay hindi na sila makasabay. Patuloy ang labanan ni Garou at Metalbat pero nahihirapan si Metalbat. Hindi matamaan ni Metalbat si Garou. Pero hindi alam ni Garou kung paano nagagawang tumayo ni Metalbat kahit napakalaking pinsala na ang natamo niya. Marami na din siyang butong na bali. Patuloy ang pagsugod ni Metalbat. Sinalo lang ni Metalbat ang sipa ni Garou. Napansin ni Garou na lalo pang bumibilis at lumalakas si Metalbat. Dito napagtanto ni Garou na lalong lumalakas si Metalbat kapag nasasaktan siya. Ang tawag ni Metalbat dito ay Fighting Spirit. Pagkatapos niyang talunin si Garou ay balak pa niyang labanan si Giant Centipede. Nagpatuloy uli sila sa labanan. Si Garou naman ang nagpaulan ng atake. Gumanti si Metalbat pero hindi siya makatama. Ginamit ni Metalbat ang Fighting Spirit Brutal Tornado. Pero sa tingin ni Garou ay madali lang itong labanan dahil umiikot lang si Metalbat. Nagawang salagi ni Garou ang baseball bat ni Metalbat at napuruhan si Metalbat. Tingin ni Garou na madali lang pala talunin ang mga S-class heroes. Nakabangon pa si Metalbat ngunit natigilan siya sa paghampas dahil tinawag siya ng kapatid niya. Sinamantala agad ito ni Garou. Siya si Zenko at sinabihan niya si Garou na tapos na ang laban nila. Pinangako ng kapatid niya na bawal ang karahasan sa harap niya kaya pinapatigil na niya si Garou. Walang dahilan si Garou para sundin ang patakaran ng batang ito. Pero sa bandang huli ay umalis na lang si Garou. Sinabi ni Garou na nakaligtas si Metalbat pero hindi ito nagustuhan ni Metalbat. Pinigilan na lang siya ng kapatid niya. Naalala ni Metalbat na nandyan pa si Elder Centipede. Isa pa ay kailangan niyang iligtas yung executive at yung anak niya. Pinipigilan siya ni Zenko at binigyan pa ng chop. Tomba agad si Metalbat at sobrang tindi na ng pinsalang natamo niya kaya hindi na niya kinaya pa. May dalawang halimaw na nakakita kay Garou at balak nilang lapitan siya. Gusto sanang gawing hostage ng halimaw si Zenko pero inatake siya ni Garou. Buhay pa ang halimaw at linapitan siya ni Phoenix Man. Inabot niya ang card ng Monster Association dahil gusto niyang sumali si Garou sa kanila. Pero hindi interesado si Garou. Umalis na si Phoenix Man at yung kasama niya pero hindi siya sasuko sa pagkumbinsi kay Garou. Itong si Rhino Wrestler ay nababagot dahil napakahina ni Mohican at Pineapple. Dumating si Phoenix Man at sinabihan sila na umatras na. Yung bata lang ang balak nilang gawing bihag. Balak pigilan nila Mohican itong si Rhino Wrestler pero sinagasaan lang sila. Kahit si Elder Centipede ay pinaatras na ni Phoenix Man dahil tapos na ang misyon nila. Dumikit si Metal Knight para magkaroon siya ng impormasyon kung saan sila nagtatago. Ito si Heavy Kong, isang Class A hero. Kalaban niya ngayon si Martial Gorilla. Ito naman si Lightning Genji, isang Class A hero pero ang kalaban niya ay gumagamit din ng kuryente. Kinakatok ni Sourface si Saitama dahil magsisimula na ang paligsahan. Ipapakilala na ang mga kalahok. Nandito si Lightning Max. Siya si Ling Ling. Siya si Ben Pats. Nandito din si Snake at binanggit na siya ang may pinakamababang rango na Class A hero. Sila si Boltane at Baz Uzu. Si Gatling at Hamekichi. Si Rosie at Dave. Si Chaz-E at Sourface. Nangangasim ang mukha niya. Ito si Zakos at balak niyang mag-propose sa girlfriend niya kapag nanalo na siya ng isa. Si Charanko naman ang sunod at linagay niya sa papel nung nagrehistro siya na huwag daw aatakihin ang ulo niya. Iniisip tuloy ng mga tao na sobrang hina ni Charanko pero sinulat lang niya yon dahil ayaw niyang matanggal ang pilukan niya. Siya si Bakuzen. Panghuli ang pinakasikat at 4-time champion na si Suiryu. Gigil na gigil si Bakuzen na talunin si Suiryu para mapatunayan na siya ang pinakamalakas. Sa loob-loob ni Suiryu ay ang gusto niya sanang makalaban ay yung nagpanggap na Wolfman. Simula na ang tournament, pero si Sourface ay sobrang kinakabahan. Tinawag siyang matanda ni Saitama pero sinabi ni Sourface na 20 taong gulang pa lang siya. Biglang yinabangan ni Zakos itong si Charanko dahil hindi pa niya naririnig yung estilo ni Charanko. Dineklaran niyang dudurugin niya si Charanko. Kahit yung belt niya ay hindi tama ang pagkakatali. Parang ribbon lang yung pagkakatali niya na parang regalo. Inayos agad ito ni Sourface pero bakit siya nakaluhod kahit hindi nagdadasal? Patuloy ang panglalait ni Zakos kay Charanko at kay Master Bang dahil tingin niya ay bumagsak ang kalidad ng mga estudyante niya. Nagalit si Sourface at gusto niyang sumagot si Charanko pero hindi nainis si Saitama kasi gusto talaga niyang maranasan ng martial arts. Yun nga lang, mukhang mahina si Zakos. Napikon si Zakos. Sila Bang ay nag-aantay kay Garou at baka sakaling makita nila siya dito. Napansin ni Bam na may kinakalaban yung hero na sinusundan nila. Nagbabaka sakali sila na yung hero na sinusundan nila ay susugurin ni Garou. Siya si Demonic Pugilist at hindi siya ang hinahanap nila Bang. Lumapit si Bang at nakilala siya ng halimaw dahil dati siyang tao. Marunong din siya sa martial arts. Naging halimaw siya dahil hindi niya makontrol ang sarili niya at gusto lang niyang patuloy na makipaglaban. Nung aatake na yung halimaw ay pinaulanan lang siya ni Silver Fang ng atake. Pagkatapos ay umalis na sila, madali lang niyang tinalo si Demonic Pugilist. Simula na ang unang laban. Lightning Max laban kay Ling Ling.
May isang halimaw na gumagamit ng latigo at tinalo ang mga hero. Siya si Super S at isa siyang sadistang halimaw. Dito naman ay tinalo ni Martial Gorilla si Heavy Kong. Sinabihan din niya ang mga tao na ikalat na siya ang tumalo kay Heavy Kong. Si Lightning Genji ay nahihirapan dahil hindi tumitalab ang mga atake niya. Naisipan niyang tumakas na lang pero napigilan siya ng mga halimaw. Isa-isa nang natatalo ang mga hero. Halos lahat ng mga syudad ay inatake na ng mga halimaw at tingin nila'y mauubos na ang mga hero. May mga hero ngayon na kontrolado na ni Super S at ito'y dahil tinamaan sila ng latigo niya. Inutusan niya ang mga alagad niya pero biglang may dumating na hero. Ito ang grupo ni Fubuki. Balak ni Super S na gawin din silang alagad pero tumigil ang latigo niya. Pinigilan siya ni Fubuki. Pagbalik sa paligsahan ay panalo na si Lightning Max. Nasupresa ang manonood dahil akala nila'y mahina si Lightning Max kasi mababa ang seed niya. Natanong bigla ni Saitama ang tungkol sa seeding. Nailagay sa mababang seed si Lightning Max dahil sa mundo ng martial arts tingin nila'y mahina ang mga martial artist na nagiging hero. Sa pananaw nila ay tinatakasan nila ang paghihirap. Pinakita din ni Sourface na mababang seed si Charanko. Patuloy ang pagyayabang ni Zakos pero katabi lang naman siya ni Charanko dahil mahina din si Zakos. Si Saitama at Zakos ang susunod na maglalaban at pikon na siya kay Saitama. Nagsimula na ang laban at isang sampal lang ni Saitama si Zakos. Hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Tingin nila'y sobrang hina lang talaga ni Zakos at hindi naman malakas talaga si Charanko. Nabanggit ng announcer na magpo-propose sana si Zakos kapag nanalo siya pero nasira na ito dahil kay Saitama. May bagong impormasyong natanggap ang announcer at hindi naman pala dumating yung girlfriend ni Zakos kaya hindi naman siya napahiya. Pero hindi din okay yun. Ibig sabihin ay hindi pumunta yung girlfriend niya dahil hindi siya mahal nito. Iniisip ni Genos na kapag nagpatuloy ito ay hindi mararanasan ni Saitama ang tunay na martial arts. Si Suiryu ay napansin na hindi naman masama ang mga galaw ni Zakos. Humanga siya kay Charanko at tingin niya siya ang makakatapat niya sa finals. Siya na ang susunod na lalaban at si Lightning Max ang makakalaban niya. Sa isipan ni Lightning Max ay hindi malakas si Suiryu kasi kinukumpara niya si Suiryu kay Deep Sea King. Dineklara ngayon ni Lightning Max na gagamitin niya si Suiryu para subukan ang mga bago niyang galaw. Kailangan niya kasing lumakas para maprotektahan ang mga tao. Humanga si Suiryu sa ambisyon ni Lightning Max. Simula na, sumugod agad si Lightning Max at ginamit ang giant double axe kick niya. Pero isang sipa lang siya kay Suiryu. One kick man, nagulat ang lahat ng kalahok sa ginawa ni Suiryu. Ibinahagi ni Suiryu na gusto lang niyang maging malakas para magkaroon siya ng madaling buhay. Wala siyang matinding ambisyon. Bilib na bilib si Sourface pero kalmado lang si Saitama. Tingin ni Sourface ay dahil ito sa baguhan pa si Charanko. Kahit si Genos ay bilib kay Suiryu. Maraming sibilyan na mas malakas pa sa mga hero at hindi na yon nakakagulat. Kahit si Saitama ay libangan lang dati ang pagiging hero. Biglang nakatanggap ng tawag si Genos. Si Snake at Benpats ang susunod na maglalaban. Tingin ni Benpats na mahina si Snake kaya sumugod siya kaagad. Sa loob ng commentators box ay pinaalam sa kanila na may mga halimaw ngayon sa paligid ng stadium kaya kailangan na nilang lumikas. Mag-aanunsyo siya dapat pero pinigilan siya ni Bakuzen. Gusto niyang magpatuloy lang ito dahil nandito naman ang mga pinakamagaling na martial artists. Ibig sabihin mas ligtas ang tao sa loob ng stadium na ito. Sinigurado niya ang kaligtasan ng mga tao. Tatapusin niya ang mga halimaw na papasok dito. Natanggap ni Genos ang impormasyon na maraming halimaw dito pero ayaw niyang abalahin si Saitama kaya naisip niyang siya na ang bahala dito. Nanalo si Snake kay Benpats. Si Genos na ang umasikaso sa mga halimaw para hindi maabala ang tournament. Sa HQ ng CTC ay sinabihan nila si Genos na may 5 pang halimaw na kailangan tapusin. Kahit ang sibilyan ay tinuturo ang halimaw kay Genos. Sa paligsahan ay nanalo naman si Boltane. Panalo din si Gatling. Si Dave ay panalo din. Si Chaz E ay panalo din. Patuloy ang pag-defeat ni Genos sa mga kalaban. Tinanong niya yung halimaw kung nasaan yung iba pang halimaw. Si Sourface naman ang lalaban at medyo naiilang siya kasi ang laki ni Jacumen. Pinalakas niya ang loob niya at nangasim ang muka niya. Pero hindi alam ni Sourface na si Jacumen ay naiilang din sa kanya kasi nakakatakot ang muka niya. Habang pinag-uusapan natin ang muka ay may halimaw na nangunguha ng muka. Sakto ang dating ni Genos. Balak din niyang kunin ang muka ni Genos at sumugod agad siya. Nagagawang makasabay ni Genos pero nawawasak na ang kanyang mga braso. Nagsabay sila ng pag-atake pero tinamaan sa ulo si Genos. Pero biglang nagkapira-piraso ang espada niya. Planado pala yun dahil sobrang tigas kasi ng bungo ni Genos. Dito na siya tinapos ni Genos.
Tinuro sa kanya ng HQ na may isa pang natitira kaya dumiretso agad si Genos. Binolahan siya ng hero dahil sobrang bilis ng halimaw. Isa siyang ipis. Siya si Awakened Cockroach. Balik sa paligsahan ay nanalo si Sourface. Pareho pa silang umiiyak at nagpakita ng sportsmanship. Pagkatapos ng laban niya ay hindi pala siya pinanood ni Saitama. Galing kasi siya sa kubeta. Binolahan ni Sourface si Choranko dahil malakas ang makakalaban niya pero hindi nakikinig si Saitama. Hindi na naman maayos ang pagtali niya sa belt niya. Si Bakuzen ang makakalaban niya. Two-time champion siya at lahat ng mga laban niya ay sobrang brutal. Nakahanda na ang stretcher at ang doktor dahil inaasahan nilang ganun din ang sasapitin ni Choranko sa kanya. Balak ni Bakuzen na turuan ng leksyon si Saitama dahil baguhan pa siya. Nainis din siya dahil hindi nakikinig si Saitama at hindi pa marunong magtali ng belt niya. Simula na ang laban. Nagtataka si Bakuzen dahil bukas na bukas si Choranko at wala man lang depensa. Lumapit siya kay Saitama at balak niyang iparamdam sa kanyang ang martial arts niya. Sisimulan niya sa Demon Sweeper low kick niya at hindi na siya makakalakad habang buhay. Sunod ang Bear Killer mid kick niya. Sunod ang Carnage punch niya. Mababali ang mga braso niya at paputok ang loob niya. Panghuli ang straight to hell hand chop niya sa bungo niya pero pinalipad agad siya ni Saitama. One hit lang si Bakuzen. Ayaw niyang may humahawak sa ulo niya at halos malaglag na ang pilukan niya. Gulat na gulat sila sa nangyari at kahit si Sourface ay hindi makapaniwala. Humanga si Soiryo kaya balak niyang gayahin si Choranko at tapusin din ang laban niya ng isang atake lang din. Makikita ngayon yung bata at nakikinig siya sa balita. Binalita na maraming hero na ang natalo. Kahit yung paborito niyang si Lightning Genji ay natalo kaya sobrang natatakot siya ngayon. Si Mohican ay kinakausap ng tauhan ng Hero Association at sinabi niyang nakidnap ng mga halimaw ang anak ng executive. Ang pangalan ng executive ay Richmond at ang anak niya ay si Narcissus. Pinag-uusapan nila na dapat iligtas ang anak ni Richmond dahil galing sa kanya ang 7% ng pondo nila. Balak nilang bumuo ng mga hero na magliligtas sa anak niya kaso kinukulang na sila sa tauhan dahil patuloy lang ang pag-atake ng mga halimaw. Nalaman din nila kay Boy Labo na critical ngayon si Met Albat. Balik kay Genos ay nangihirapan siyang makasabay kay Awakened Cockroach dahil masyado siyang mabilis. Hindi niya matamaan ng incinerate ang halimaw. Pinaglalaroan na lang siya nito. Tumigil siya para asarin si Genos pero may alas pa si Genos. Balak na siyang sugurin ni Awakened Cockroach pero bigla siyang natigilan. Naglagay ng matinding pandikit si Genos sa likuran niya at nahuli na niya si Awakened Cockroach. Inamin ni Genos na hinanda talaga niya ito para kay Sonic pero naiinis din siya kasi parang inamin na din niya na mas mabilis talaga si Sonic. Inapos na niya ngayon si Awakened Cockroach gamit ang incinerate niya. Pero sinakripisyo pala niya ang kanyang mga paa para mailigtas ang kanyang sarili. Pinabayaan na lang siya ni Genos dahil tingin niya ay hindi na mabubuhay si Cockroach pero biglang may naramdaman siyang paparating na sobrang bilis. Dito kay Super S ay pati yung mga tauhan ni Fubuki ay naging alagad na niya. Sinugod siya ng mga tauhan niya kaya hindi siya makalaban. Inaatake din siya ni Super S habang tumatakbo sa mga tauhan niya. Naalala bigla ni Fubuki yung mga sinabi sa kanya ni Saitama sa pagkalap niya ng mga alagad. Ginamit niya ang psychic powers niya para pigilan ang mga alagad niya pero sinamantala ni Super S ito. Wala nang depensa si Fubuki. Pinagtad niya ng letigo itong si Fubuki. Balak niyang gamitin si Fubuki bilang hostage para mapalabas si Terrible Tornado. Nagpakawala bigla ng malakas na psychic power si Fubuki kay Super S kaya tumilamsik siya. Nagulat si Super S kasi hindi pa din sumasa ilalim sa kontrol niya si Fubuki kahit ilang beses nang tinamaan ng letigo niya. Inulit na naman ni Fubuki ang atake niya at napiko na si Super S sa kanya. Binolahan niya si Super S na parating na ang ate niya. Yung pagpapakawala niya ng kapangyarihan niya ay para maramdaman ng ate niya na nasa panganib siya. Nandito na ang ate niya at kinakabahan na siya. Binolahan siya ng isang alagad niya na sobrang lakas si Terrible Tornado. Kaya naisip niyang tumakas na. Ginamit ni Super S ang mga alagad ni Fubuki at pinasugod kay Terrible Tornado at tumuloy na sa pagtakas. Nakiusap si Fubuki na wag saktan ang mga tauhan niya. Kaya pinatalsik na lang ni Terrible Tornado ang mga tauhan niya sa pader. Sinabihan uli siya ng ate niya na iwanan na ang mga alagad niya kasi pabigat lang sila. Balak ni Tatsumaki na tapusin pa yung ibang mga halimaw kaya umalis na siya. Pinauwi na din niya si Fubuki. Balik sa paligsahan ay si Snake naman ang lalaban kontra kay Soiryo. Nagkaroon ng flashback si Snake nung panahon na hinahangaan pa siya ng tao. Kaso matapos ang mga nakaraang insidente ay nagmukha siyang walang kwenta. Maraming mas malakas sa kanya at iniisip niya ngayon kung kailangan pa silang mga hero dahil may mga malakas naman na sibilyan. Halimbawa nito ay si Soiryo. Napansin ni Snake na hindi man lang umaatake si Soiryo. Gusto lang kasing makita ni Soiryo kung gaano kagaling si Snake. Gustong malaman ni Snake kung bakit sobrang lakas ni Soiryo kahit wala naman siyang ambisyon sa buhay. Tingin ni Soiryo na puno lang talaga siya ng talento. Ilang taon na din siyang hindi nagpa-practice. Nagtataka naman si Soiryo kung paano naging hero ang katulad ni Snake na mahina. Sa pananaw ni Soiryo, kahit wala ang mga hero ay mabubuhay naman ang mga tao. Yung mga malalakas lang. Hindi sang-ayon si Snake kasi ibig sabihin nito ay
pabayaan na lang nila ang mga mahihina. Mabubuhay pa din silang malalakas kahit walang mga hero, sabi ni Suiryo. Tinapos niya si Snack ng isang sipa lang. One kick man. Si Saitama ay nasa kubeta na naman. Sa isang lugar sa ilalim ng lupa ay makikita ang isang halimaw. Siya si Gyoro. Nag-uulat siya na papunta na si Goketsu sa tournament ng martial arts. Tinalo din niya si Genos. Kahit yung robot na pinadala ni Metal Knight para habulin si Elder Centipede ay natalo nila. Siya ang hari ng mga halimaw, si Monster King Orochi. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.